Ngayon ay September 11, 2017. Mahigit sa kalahating dekada ng nakararaan, sa petsa rin ito, ginulantang ang buong mundo ng malupit na terorismo. Pinabagsak ng Al-Qaeda ang dalawang torre sa New York na nagbago sa pananaw ng tao sa tinatawag na Islamic Organization sa mundo. Sa una ay binintangan lahat ng ito kay Osama Bin Laden na pinuno ng Al-Qaeda. Pero sa huling pag-aaral may lumitaw na tunay na nagplano ng lahat ng ito. Ngunit may basbas talaga ni Bin Laden. Sa anumang anggulo ng usapan, idinadawit ang bansang Pilipinas bilang lugar kung saan na-develop ang glycerin bomb. Ito ang isang uri ng bomba na kayang maipasok sa aeroplano noon ng mga terorista. Gamit lang ang bulak, cellphone, at chemical na glycerin sa maliit na botelya. Si Ramsey Youssef ang isa sa prominenteng pangalan na sinasabing nagturo sa Abu Sayyaf at sa iba pang secessionist group sa Pilipinas sa paggawa ng bomba bilang armas sa terorismo. Bago natin ugatin ang simula ng pamusong 9/11 attack, gusto namin ihayag sa ating programa na mismong Amerika ang nagpahayag na may mga hindi sila ginawa na dapat nilang ginawa. Sabi ng Federal Bureau of Investigation, December 2000 pa lang, alam na ng Central Intelligence Agency o CIA na may dalawang teroristang pumasok sa Amerika. Kaya gigil na gigil ang FBI kung bakit walang konkretong intelligence report na ibinigay sa kanila ang CIA. Kung baga ang CIA ang tumitiktik, ang FBI ang tumatrabaho. Ganun sana. Sinabi ng ilang CIA officers naman na nakarating na kay dating US President George W. Bush Jr. ang tungkol sa planong pag-atake ng Al-Qaeda sa Amerika. Nagtataka rin daw sila kung bakit parang hindi naniniwala si Bush na may mangyayaring ganun. Kaya pwedeng susugan ang kanyang reaksyon sa teorya na kaibigan nga ng mga Bush ang mga Bin Laden. Kaya ang conspiracy na sila rin mismo ang may kagagawan o hinayaan nilang mangyari ang pagpapasabog sa Twin Towers ay isang malapit na katotohanan. Sinasabi pa ng ilang FBI at CIA agent na pagkatapos sumabog ang Twin Towers, gustong-gusto agad nilang atakihin si Saddam Hussein. Isang bagay na nakapagtataka rin. Bakit ibubunton kay Saddam ang kasalanan ng isang matapat na tauhan ni Bin Laden? Sa kasalukuyang panahon na ang naghahari sa terorismo ay ang ISIS at hindi na ang Al-Qaeda, at ang mga tauhan ni Saddam Hussein ay na-recruit ng ISIS nang siya'y dakpin lamang ng US, sa makatwidi wala pang kaugnayan si Saddam sa terorismong naganap noong September 11, 2001. Bakit siya inatake at ginyera ng todo ng Amerika? Ang pwede lang nasagot sa tanong na ito, may galit ang pamilya ni Bush kay Saddam Hussein, pero dahil sa inikayat ng mga advisor niya si President Bush noon, naunahin ang pag-atake sa Afghanistan kaysa sa Iraq, napilitan ng Amerika na lusubin at girain muna ang teritoryo ni Bin Laden bago nila itinuloy ang hindi naman justifiable na pag-atake sa Iraq at lubusang pagpatay kay Saddam Hussein. Ang sinasabi niya ng FBI, kasalanan ng CIA kung bakit nangyari ang pag-atake noong September 11, 2001 sa kanilang bansa. Ang teorya lamang nila, ayaw mamahagi ng impormasyon ng CIA sa FBI dahil matagal na ang iringan ng dalawang ahensya. Ang isa pang teorya nila, gusto ng CIA na mahuli ng buhay ang dalawang teroristang pumasok sa Amerika ng panahong iyon at gagamitin sila na spy, pababalikin sa teritoryo ng Al-Qaeda.
Mababaw na teorya dahil hindi nila sinisilip o ayaw nilang aminin ang conspiracy theory na sinasabing planado ng Bush family ang pangyayari para magpatuloy sila sa paghahasik ng terorismo sa mundo na bahagi ng One World Order dahil nabibilang ang kanilang pamilya sa Illuminati. Pag-usapan ngayon natin ang mga nangyari bago ang 9/11 attack. Sa Pilipinas, may natuklas ang ginagawang bomba sa Malate, Manila noong 1995. Kaya sabi ng NBI agents natin at ng pulis na nakausap namin, Pilipinas ang ginawang ginipig sa pag-imbento ng mga terorista ng nitroglycerin chemical bomb na gumiba sa World Trade Center sa New York. Ang henyo sa kasamaang ito, si Ramzi Ahmed Youssef, at ang sumambulat sa mukha ng mundo, ang malalim niyang binalak na fireworks in the sky o ang Project Bojinka. Hindi naman si Ramzi talaga ang totoong nagplano nito, no? Kundi yung isang kanang kamay ni Osama bin Laden. Ngunit, dahil si Youssef ang nag-develop ng bomb, pumasok siya sa Pilipinas at ginamit niya ang mga ganitong alias. Abdul Basit Mahmoud Abdul Karim, Dr. Adel Zaba, Dr. Paul Vida, J. Adam Ali Kasim, A. Ali, Adam Shibulo, Zalzalem Tuaftan. Ilang intelligence officer ang nagtrabaho noon para mabisto ang kauna-unahang nitroglycerin chemical bomb. Unang puntirya ni Ramzi Youssef ay si Pope John Paul II noong bumisita ang Santo Papa sa Manila. Ganito ang sinabi ng isa naming nakausap na taga National Security Office. Talagang pinagtulungan na naming imbestigahan kasi involved na ang pag-assassinate kay Pope John Paul II. Nakakita na sila ng mga chemicals, nakakita na sila ng mga relo nakakita na sila ng maraming bagay na nagpupunta sa opinyon na ito ay gagawan o gawaan o safe house ng isang grupo ng terorista. Kaya ang ginawa nila, pinaaresto nila kay Ariel Fernandez, ang Arabo, na nandoon na nga ang ngalan ay Murad. Samantalang yung isang tao ay tumakbo at sa bandang huli ay napag-alaman na siya pala ay si Ramzi Youssef. Hindi nila ito nahabol pero naiwanan niya ang kanyang bag. Ang kanyang bag ay naglalaman ng laptop, mga notebook at iba't iba pang bagay na personal. Sa Pakistan, nakipagtagpo doon si Ramzi Youssef sa matatapat na tauhan ni Osama bin Laden taong 1994 bago siya pumuslit sakay ng bangka papasok ng Zamboanga para magkuta sa basilan sa Sulu. Bahagi ng plano ang pagsasanay sa Abu Sayyaf members para matutong gumawa ng matitinding bomba. Ayon sa isang intelligence officer na nakausap namin, ang kanyang ginagawang explosive, which is a liquid bomb na pinagsama-samang iba't ibang chemical ng asido at mga corrosive at flammable materials. sa Pilipinas binuo ang bombang ginamit sa Twin Tower attack sa New York. Maaga pa natuklasan na ito ng otoridad natin. Pero bakit nangyari pa rin ang plano ni Youssef? September 1994, bumiyahe sa Manila si Youssef galing Zamboanga gamit ang pangalang Adam Ali Kasim at inupahan ng isang kwarto sa Doña Josefa apartment sa Malate kasama ng Pinay na si Rose Mosquera. Ayon sa nakausap naming intelligence officer, may nakitang number 3003 sa laptop na nakuha sa kanya. Napagawi ako sa mall at doon ko nakita ang box ng packs and parcel. Chiniklit ko at nabuksan ko ang laman ng mga bills ni Youssef na pinababayaran kay Mosquera. Lahat ng hotel na tinutuluyan nila, andun, maraming impormasyon. Noong araw na wala pa tayong malalalim at magagandang equipment tungkol nga sa pagdetect ng bomba na ang nitroglycerin, kapag ito ay dumaraan sa x-ray, kasi ito ay nilalagay lang sa mga bulak, sa mga cloth, hindi ito madedetect kasi nga ito ay very light or low density sila.
Inutos ng Al-Qaeda kay Yusef na i-assassinate si President Bill Clinton na dumating sa Manila noong November 12, 1994. Yung pipe bomb na nakuha dito sa Ross Boulevard na napulot ng isang construction worker, ito'y sumabog sa kanyang hita. Namatay yung tao at nakita namin na yung chemical na ginamit doon ay kakaiba. Pangalawa, sa isang contest ng Miss Universe ng PICC, meron ding sumabog na pipe bomb. Napagtagpi-tagpi namin na yun din pala ay gawa ng grupo ni Ramzi Yousaf. Meron ding sumabog sa Makati Square, yung isang sinehan doon. Tinitingnan niya yung capability kung talagang tama yung timpla niya ng chemical. Hindi sinunod ni Yusef ang utos na patayin nito si Clinton. Santo Papa pa rin ang original target niya. Kaya nag-eksperimento muna siya sa Greenbelt bombing sa Makati. December 1, 1994, nag-iwan ng chemical bomb sa sinehan si Wali Khan Amin Shah, isang Pakistani at kaibigan ni Yusef. Pinag-aralan nila ang timing ng relo. Inabangan ni Yusef ang bibisitang Santo Papa noong 1995. Kinuha niya ang tulong ng isang Pakistani, si Abdul Hakim Murad, noong December 26, 1994. Ginamit ni Murad ang alias na Said Ahmed. Sa Doña Josefa apartment ay kasama nila ang isa pang Filipina girlfriend ni Yusef na si Carol Santiago. Ganito ang pahayag ng aming nakausap. May recovered map ng ruta ng Pope sa Manila. May damit ng pare, Bible, crucifix, tobacco pipe, saka malaking Pope John Paul. Plan A, acetone peroxide pipe bombs ang inilaan nila para sa Santo Papa at remote control ng TV ang detonator. Pumalpak iyon. Plan B, magpalipad ang pilotong si Murad ng eroplano at mag-suicide dive sa Pope Mobile. Kung mapapatay niya ang Pope, ay i-attribute niya ito sa Abu Sayyaf. Parang kumbaga, o sige, ako na yung gagawa ng isang bagay na bayolente, pero aminin nyo na lang para sumikat naman kayo. Ngunit paano nakaligtas si Santo Papa noon? Abangan mamaya ang pagpapatuloy ng aming kwento. Sa nais magnegosyo sa tamang paraan lumugar, mag-text sa 0917-865-2075. Kukontakin kayo ni Benedict Agabao. Ito ang Royal Business Club. Marami ang hindi natakot sumubok, kaya ngayon asensado na sila. Huwag kayong umatras kung gusto ninyong umunlad. 0917-865-2075, Royal Business Club. Ituloy natin ang kwento sa September 11, 2001, New York attack ng Al-Qaeda. Inabangan ni Yusef ang bibisitang Santo Papa noong 1995. Kinuha niya ang tulong ng Pakistani na si Abdul Hakim Murad noong December 26, 1994. Minalas naman si Yusef sa planong pagpatay sa Santo Papa dahil habang nagluluto sila ni Murad ng bomba sa Doña Josefa, sumingaw ang plano. Sumiklab ang chemicals at napansin ng guwardyang si Roman Mariano ang usok. Pagpasok ni Mariano sa kwarto, naabutan niya sila Murad at Yusef na pinapatay ang apoy. Si Colonel Napoleon Taas ang nakakaalam sa computer at dito bumulaga ang isang malimpyernong plano ni Yusef na fireworks in the sky dahil ang pagkakahuli sa dalawa doon sa pag-usok ng niluluto nilang chemical, tumakas si Yusef at naiwan ang isang computer na napasa kamay ni Colonel Taas. Ito ang sinabi ni Colonel, yung laptop ay pinag-aaralan ng mga technical people sa pulis na ngayon nga ay tinatawag na nating cyber section. Napag-alaman na ang laman ng laptop ay mga plano ni Ramzi Yousaf sa Pilipinas at ang pinakamatindi ron ay ang tinatawag na Bojinka Plan o plot. Kasabay ng plan to kill the Pope, isang PAL airplane ang sinubukang pasabugin ni Yusef para matansya ang lakas ng kanyang bomba sa himpapawid. Kapag tagumpay ito, balak niya magpasabog ng maraming aeroplano ng sabay-sabay.
Kaya Bujinka plan of fireworks in the sky. Ang cyber unit ng CIDG at ng NBI ay technically capable na sila sa pag-retrieve ng data na nakukuha nga nila sa crime scene, tulad ng cellphones, laptop, lalo na yung may hard disk o computer data. Nabulgar sa laptop kung ano ang Fireworks in the Sky Project Bujinka at nalaman ng otoridad na nalikha na nga ang mapuwersang chemical bomb dahil sa isang bomb test ni Yusuf sa Philippine Airlines bombing sa Narita, Japan. Nakausap namin isang taga-ABSICOM noon na may ranggong colonel. Ito ang kanyang naging pahayag sa amin. Ang lumabas at that time doon na nakita yung battery, 2 types of battery, 2 9 volts. Ibinigay ko sa police investigator sa Okinawa Police at na-identify nila kaagad yung type ng battery at saka yung part ng relo, yung Casio watch na 24 hours ang unit. Ano ang total components? Kasi kulang. Lahat doon, tinignan ko lahat kung ilang sako ng ebidensya ang nakuha nila. May mga parts o ng particles na hindi visible, na hindi ko na nakita. Bumalik na ako rito sa Maynila nung ni-raid ang Josefa apartment. Doon ko nakita na meron silang hinalong liquid material para makagawa sila ng chemical na part of composition ng explosive. Hindi pa nalilink si Yusuf. At that time, hindi namin alam kasi separate yun eh. Wini-work out ng PNP yun. Ibang department of PNP naman yun. CIDG at Manila Police ang umaasikaso sa kaso. Sila ang nagtuhog-tuhog ng ebidensya roon hanggang sa nalaman nila sino ba ang responsable sa bombing incident na iyon. Paano nga nagtagumpay ang Japan PAL bombing? Bago nangyari ang 9/11 attack, sinubukan muna ni Yusuf na magpasabog ng eroplano ang PAL airline na biyaheng Japan. December 9, 1994, bumili siya ng one-way ticket sa PAL biyaheng Cebu gamit ang alias na Armaldo Forlani at peking Italian passport. Lakas loob na tumuwid siya sa X-ray machine sa domestic airport na ang 2 9-volt batteries ay nakatago sa taku ng magkabila niyang sapatos. Naupo siya sa Cebu Flight 434 sa seat number 35-F. Pag-angat pa lang ng eroplano, humirit siya sa stewardess na si Maria de la Cruz, nalilipat siya sa economy class, seat number 26.K. Nagtungo muna siya sa toilet at nag-assemble ng chemical bomb at sa seat number 26K niya palihim na iniwan sa life vest ang bomba. Bumaba siya sa Mactan Airport at ang flight 434 ay didiretso noon sa Japan. Sa seat number 26K na upo ang bagong pasaherong Japanese engineer na si Haruki Ikigami. Tagumpay muli ang paghasik ni Yusuf ng lagim. Namatay ang inhenyerong Hapon pagsabog ng kanyang chemical bomb. Yung isang investigador na nag-iimbestiga sa Japan, nagkataon na bumisita sa aming opisina. So nung ipinakita namin sa kanya ang ebidensya sa Josefa apartment, nakita niya ang Casio digital watch. Meron silang nakita na napakaliit na piyesa na maaring parte o bahagi ng bomba na nakapagpasabog sa eroplano. Pero hindi nila ma-determine kung ito'y bahagi ng ginawang rehearsal ni Ramzi Yusuf. Nalaman niya na yung capability at lakas ng bomba niya ay hindi sapat para mapasabog ang isang eroplano. Igniter, Yung bulak. yung bulak. Yung bulak, kung pamilyar ka sa external ng mga electrician, ito yung termino, kapag may maliit na bulb na yon, tapos may 2 wiring, negative, positive, sinasaksak nila para malaman kung may linya. So pag umilaw, active yung linya. So yun yung type of device na ginamit niya ron. Kakaunti ang amount of explosive na nilagay niya, mahina lang. So hindi nasira ang katawan ni Ikagama. Wala. So, kung sino yung nakaupo, yun lang talaga yung mabibiktima. Paano naman na i-save yung eroplano kahit nasusunog na? Actually, nung in-interview namin si Captain Ed Reyes ng Okinawa, hirap na silang ilanding ang eroplano. Manual lang nangyari doon, parang kotse. Naka-auto brake, power brake, bigla na lang nawala yun. So, ang bigat apakan ng brake. Pero, magaling na piloto yun dahil na-save niya nga lahat ng pasahero niya. Si Yusuf na mismo ang tumawag sa Associated Press sa Manila para ipagyabang na siya ang may kagagawan
ng terorismo sa Japan Airlines. Sa forensic comparison ng Japanese police bomb expert na si Shigeru Yotoyama at ng Federal Bureau of Investigation team na may hawak sa World Trade Center bombing, lumitaw na iisa ang bombang ginamit sa dalawang pagsabog. After that incident, nagkaroon na tayo ng higpit dahil isa rin ako sa nag-recommend na bawal nga i-hand carry ang toothpaste, bawal na yung liquid, mga pabango, whiskey, or any drinks na liquid. Pinagbawal na ng PNP yun. So, isa yun sa enhancement ng security procedure. Paano nahuli si Yusap at bakit patuloy pa rin na naganap ang 9/11 bombing? Matapos ang Pal Blast sa Japan, tantiado na ni Yusap kung gaano karaming patakpa ng nitroglycerin bomb ang dapat ikarga sa 3 eroplanong gagamitin sa 9/11 bombing. Habang nasa Cebu, nagtago si Yusap sa mga kaibigang Abu Sayyaf at kumontak ng Pinoy suppliers na gagamitin niya sa paglikha muli ng chemical bomb. Kabilang na sa kanyang kinontak si Edwin Angeles na nadakip ng otoridad sa Basilan at umamin sa pakikipag-meeting kay Yusap. Ang Bojinka Plot pala ay series of mid-air bombing ng different American airline companies. Lahat ng lalagyan nilang bomba sa aeroplano ay sabay-sabay nasasabog. Pero sa Pilipinas pa lang ay nadiskubre na ito ng mga intelligence officer natin na sina Alex Paul Montegudo, Wilson Victorio, Florencio Angeles, Napoleon Taas, Ferdinand Garay, Aida Fariscal, Jaime Castro, Benjamin Abad, Bernardino Nolasco, Wilfredo Hidalgo, Ricardo Viloria, Ariel Fernandez at Sani Dagdagan. Sila ang matyagang tumuklas sa lihim ni Yusap at Murad sa Pilipinas. Ilan sa kanila ang aming nakausap pero hindi pwedeng lumantad dahil nga aktibo pa sila sa serbisyo. Maraming inamin ang nadakip na si Murad. Hindi nga lang pinaniwalaan ng Central Intelligence Agency ang malalimang investigasyon ng ating mga pulis ukol sa planong pag-atake ng Muslim extremists sa Pentagon at sa Twin Towers. Kaya naganap ang hindi dapat. Hindi nila pinaniwalaan ng mga pulis at mga intelligence officer natin na sasalakayin ng Al-Qaeda ang Pentagon at ang Twin Towers. Ito ang sinasabi natin kanina sa unang bahagi na mismong ang FBI at CIA ay nagtatanong, bakit hindi agad pinaniwalaan ng pinuno ng Amerika ang impormasyong ito? Sinadya ba nilang maganap kaya ipinawalang bahala nila? Pero kumilos naman agad sila para ipahuli si Ramzi Yusap. Nang malaman ng mga agents natin na after malagay nga nila yung bomba na yan, babalik silang lahat sa Pakistan sa isang hotel at doon sila magkikita-kita sa isang hotel sa Pakistan at doon siya nahuli. Kung napagtunan ng pansin sana ng ibang ahensya like ng American Law Enforcement na yung planong inay talagang tinuloy pala, sana ay nabawasan o hindi natuloy ang pagkakabangga ng 2 eroplano doon sa World Trade Center. Biktima rin ng Amerika ng sariling kapabayaan o sadyang pagpapabaya. Pero may dapat din namang pag-aralan ng ating bansa. Bilang isang most wanted terrorist, madali rin kay Yusap na nakapagtatago sa Mindanao dahil nakakapuslit sa Zamboanga ang mga gaya niya at nakakatakas na walang kaukulang dokumento. Sabi nga ng isang intelligence officer na aming nakausap, may lead na Saudi Embassy ang nag-issue ng passport para makaalis siya nun. hindi pa tapos ang banta ng terorismo. Sa tagumpay nila sa 9/11, may mga mitsang naitanim sa diwa ng mga mujahideen na pwede rin sila magsindi pa ng bagong mitsa ng terorismo sa mundo. Lumitaw sa debriefing kay Murad ng isa sa kapanalig ni Yusap ay nasa laya pa. Siya, si Usama Asmuray, Pakistani na veterano sa Afghanistan War at naging gun smuggler. Sa panahon narito si Yusap, ay pumarito si Asmuray gamit ang alias na Wali Khan Amin Shah. Si Asmuray ang financer ni Yusap at ito pa rin ang magtutuloy na kasindak-sindak na plano kahit nakakulong na si Yusap. Pasasabugin pa nila ang ilang nuclear facilities ng Amerika na tatapos sa buhay ng ating daigdig.